Sobrang kulit mo. Grabe. Yan. Kung sino ho ang may kailangan nito. Ang nanay. Ay, ang lakas nga pala, oh. Hello, good afternoon, everyone. Oh, yes. For today's video, guys, ayan, kasama ko ulit ang aking si John Lloyd. Yes. Guys, nakakatuwa. Diba? Na, ayan, diba naririnig niya? Na meron sa iyong nagbigay ng hearing aid na ang laki ng impact nung ibinigay sa kanya ng hearing aid. And, ayun, shoutout po sa Rotary Club of Calapan at sa Starkey Hearing Aid Hearing Foundation. Ayan, Starkey Hearing Foundation. Alam niyo ba guys, yung mga grupo ng mga deaf tulad ni JL, ayan, nabigyan po ng hearing aid. Sa mga may edad din na kulang ang pandinig, yan, namigay din po sila. Pero ito si John Lloyd, ayan. Kumustahin natin si JL, simula nung siya ay gumamit ng hearing aid. Oh. Nung binigyan ka ng hearing aid, how's your feeling? Good sa iyo? Good? Ah, masakit daw guys. Ayun. Masakit daw ho pag nilalagyan. Guys, ganito po ang kwento. Marami pong nagko-comment doon, bakit daw ho walang hearing aid si JL? Meron po siya. Pina-check up ko po siya nung mga 2 years old hanggang sa mga 7 years old. Ngayon, hindi po nagtatagal sa kanya ang hearing aid kasi masakit daw po sa tenga niya, namamawis, at masakit sa ulo. Yun po. Dahil si JL po ay hearing impound talaga. Pagka naglalagay sa kanya, ang umaatake sa kanya, hindi siya magkaroon ng sound. Ang nangyari sa kanya, sumasakit, masakit. Yan, hanggang sa ulo. Ayun. Itong hearing aid nito ay para sa mga mahihina ang pandinig. Tapos, dito ay meron, dito ay wala. Yun ang para sa hearing aid. So sad naman, hindi magagamit muli. Nakarami na po ng hearing aid si JL. Marami na, ako bumili dati dito para sa iyo. Inalis mo, ayaw mo. Nung ikay bata. Dahil sabi mo, sakit, laging ganon. Always. Yan. Same daw po, na masakit hanggang ngayon. Pero, thank you so much po sa nagbigay po sa mga deaf na dumayo po ng Calapan pa talaga. Yan. Ganito po pala ang klase ng hearing aid. Ayun. Alam nyo ga kung sino ho ang may kailangan nito? Ang nanay. Ay, ang lakas nga pala, oh. Ayun. Guys, naririnig yun? Yung may volume. Ay, masakit nga. Ayun. Ayun. May tunog siya. Yan. Siguro sa kanya nag-e-echo. Pero meron naman siyang may bawas, may dagdag na pang ng rinig. Ayun. Oo, kaya nasakit siguro. Yun lang ang nararamdaman niya. Hindi niya maramdaman yung sound ng nagsasalita. Parang nag-grounded yung tunog. O, kita nyo? Pakinig nyo pala. Oh, may tunog na. May tunog. Oh, yung malakas daw. And so now guys, sorry po sa mga followers ko dyan na hindi ko na ipaliwanag ho noon. Si JL po ay marami na hong hearing aid na nagamit. Pero nabariwala kasi mas gusto po niya na ganyan na wala. Na mas okay sa iyo ang wala. Yan. Kapag may hearing aid, masakit, o hindi siya komportable. Yan. Ang ginagawa niya, lip reading. Yan. O yan. 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 Maraming salamat po sa mga bumubuo ng Rotary Club at saka dun sa Starkey Hearing Foundation at marami po kayong natulungan tulad ni JL. Ayan, sa mga kaibigan niya, sa mga kapwa niya deaf. Ayan, sa lahat ng yan. Thank you, nag-help sa lahat ng deaf. Yan. So, yun lang guys. Thank you everyone. Ano masasabi mo anak? What say oh yes, sa nagbigay ng hearing aid. Say thank you na lang. Say thank you. Thank you. Oo. Tatago mo na lang. Itatago mo na lang. Yan. Tapos guys, ganito po ang kwento nung si JL po ay bata pa. 2 years old nung nalaman ko po na siya po ay 2 years old ka nung nalaman ko na wala kang ayan. So ang ginawa ko po, pina-check up ko siya. Dinala ko po sa Manila. Ayun, nakita po doon, wala siyang pandinig dalawa. Yun. So, ang nangyari po, pumasok po si JL sa mga daycare na nakakarinig. Ito naman hunang maliit. Ayan. Ay, nandun pala si Sir! Oh! Okay. Ayan. Oh, ayan guys. Oh, maraming mga kapwa niya na nabigyan ng hearing aid. Yung iba po dito mahina, dito wala. Dito merong pandinig, dito ay wala. May mahina at may malakas na pandinig po. Nabigyan po. Yun, talagang magagamit. Si JL talaga ayaw niya.
Oh, okay. Ayan, marami palang mga pumunta dito sa Calapan para maibigay po ang mga hearing aid sa mga kailangan. Yan. Thank you so much po sa opportunity na yon. Tapos ganito pa guys, nung si JL nga po nalaman ko na sobrang sakit po yun sa puso ko pero hindi naman sumuko ako, gumawa po ako ng way. Marami pong napasukan si JL nung bata. Kaya lang makulit. Kaya ikaw laging namato. Kaya ako laging umiiyak noon. Always. Kita mo? Umiiyak ako. Sobrang kulit mo. Grabe. Nagbait lang yan yung mga teen, mga 16. Yan. Diyos ko po napabarkada pa ko yan. Pero hindi ako pumayag na mapariwara ang aking anak. Gumawa ako ng way para lahat ay maging good ang aking mga anak. Ito. Kulit. Na? Decide po ako, dinala ko po lahat ng aking anak dito sa Calapan kasi dito na po talaga may school grade, di ba? Merong sign language na school dito sa Calapan. Kaya nag-decide po ako lahat ng anak ko, dinala ko po dito para sama-sama ko po na nakikita ang kanilang mga galawan at hindi po ako magsisi sa bandang huli na meron pong isang anak akong napariwara. So, thankful at kahit may bahay ako sa Batangas, iniwan ko po yun. Nangupahan po kami dito para lang mabantayan ko po lahat ng aking mga anak at maibigay ko po ng todo sa aking anak na deaf para matutunan niya na magbasa at magsulat. And now, nakikita ko si JL, unti-unti na, yun, nararamdaman niya na belong siya sa mundong ito. Oh yes, thank you everyone! Bye!